Wow, it's a beautiful roses. Look at this. Very nice. At narito na nga po tayo sa Taitam Tok Reservoir. At ito po ay makikita talaga sa Taitam Country Park. So nakita nyo naman guys, wala tayong kasama dito, alone. So kahit isang tao. Pero after few minutes, meron din dumaan na couples at medyo nagkaroon din ako ng a little bit, tawag dito yung panatag ng kalooban kasi may nakita akong tao na dumaan. So, ito po yung kaya ako nandito kasi gusto ko sanang ipakita sa inyo after rain na may yung dam ay magkakaroon ng water para makita natin yung paglabas ng water doon sa other side. Kaso mo nga lang ay nakita ko kanina sa bus nung tinatanaw ko ay wala pala. So, siguro nagkakaroon lang talaga yan kapag after yung may typhoon talaga sobrang lakas ng ulan. So, kaya nanatili pa rin tayo dito. At tinuloy-tuloy na rin natin pasukin ang kabuuan ng Taitam Reservoir hanggang dun sa kabilang dulo para at least doon na rin tayo magsumakay ng pabalik sa Saiwanho. So, yes, ito po yung dam na nakikita natin sa ating dinadaanan. So, napakalaki pa niyan. I think nakarating ako dito few years ago. At sobrang naalala ko na meron talagang ang lakas talaga ng noon, super bagyo at typhoon number 3 na pumunta kami rito. So sa ngayon eto nga wala. So okay lang. At ito nga po palang Taitam Tok Reservoir ay I think inumpisahan nila ito noong 1917 itong area nito na ni-renew nila. At syempre may doon ito nakita natin may declared monuments including historic Mansory Bridge at Scenic Taitam Reservoir Hikes Spans na. So yan guys, at yun sabi ko sa inyo na nagkaroon ako ng konting kapanatagan ng loob na may dumaan na couples. Gusto ko na sanang sumabay sa kanila, kaya lang parang kararating ko pa lang. So kaya ako palingalinga kung magi-stay pa ba sila dito o hindi, dahil kung magi-stay sila for a while. So siguro sasabay na lang ako. Kaya lang nagdire-diretso sila sa pag-akyat, kaya hindi na ako tumuloy. Ito pong Taitam Tok Reservoir ay isa sa pinakamalawak o napakalaki na reservoir na makikita natin dito sa Taitam Valley ng Country Park ng Hong Kong. At grabe talaga. So nakita nyo naman. So napunta na rin namin ito noon ni na Ma'am Lynn tsaka ni Ma'am Jessa. At nang pumunta naman kami noon ay syempre Sundays. Kaya hindi na namin talaga. Kaya meron pa sanang area doon na papunta doon sa may lake. Kaya lang hindi na ako pumunta kasi sobrang parang nakakatakot na. Kaya dito na lang tayo sa side na to. At itong way natin ay papunta na nga ito sa Bilya na ating dadaanan later hanggang sa mag-continue tayo hanggang sa makarating tayo sa last trails ng ating pupuntahan. So, yan. Tabi-tabi po. So, ito yung kabilang area dito, side. Pag summer, dito ay may barbecuehan. Yan, ito yung other side, other part ng Taitam Reservoir.
Ang daming bisikleta. There's so many bicycle throw away here. Look. Ayan po, oh. Bisikleta siya. Tinapon na lang. Oh. Ang dami. May mga puno ng papaya. Ang daming bunga ng dati po ito yung barbecuehan dito. Siguro nagra-run lang yung business nila pag summer talaga. At nakarating na nga tayo dito sa may dako ng maraming mga bangka. So, yan po mga sinasakyan nila, yung mga boating pag pumupunta sila dyan sa gitna at gusto nilang mangisda. So, napakaganda ng kapaligiran. At napakaganda rin ng weather today kasi nga, hindi siya umuulan at hindi rin masyadong mainit. Talagang pinagbigyan tayo. Hawak ang liham ng may tinta ng ulan. Amoy ng bahay sa bawat pahina. Sa bawat paglaya puso'y naglalakbay. Pangakong iniwang bagong damaga. At sa bawat gabi bigla ang sa lungkot. Bawat kamusta parang awit na mga Ang kakaiba lang talaga kapag nag-iisa kang maglakad ng ganito. Solo, ang lahat ng gagawin mo, ikaw lang talaga gagawa. Like, kung gusto mo mag-photoshoot mag-isa, ay gagawa ka talaga ng way para makakuha ng extra photo shoot sa iyong pinupuntahan. Diba? So, quite beautiful talaga ang mga ako. Tahimik at talagang, aywan ko ba? Meron namang mga taong nakatira dito at may mga dogs din. Pero parang kakaiba talaga. Ang lungkot, parang wala. Kung wala ka talagang kausap, diba? At that time, ay hindi ko na rin kausap dyan si Ricky. Kaya, yeah, naririnig ko na lahat yung mga huni ng ibon, at saka yung ng mga sasakyan ng pangdagat, at syempre yung mga parang very very quiet talaga. Trabaho'y malayo sa tahanan. May klingay ng pabrika, may halakhak sa gabi. Sa apartment na mali, may liyam mula sa nanay na ang mata at pahina ng dasal. May munting pasalubong sa pag-alaala ng mga araw na nagdaan. Emiya, ito ang aming ilaw na hindi mawawala. Sa bawat hakbang mo kami nakaalalay, pag-asa ang dalay. Melia, sa pagod at luha hatapit kami tayo. Sa pagkakaisa hinaharap ay natin aabutin ng sabay. Isang gabi sa banyuhay, binuklat mo ang liham na may mga luha. Nakasulat o ka na pasakin ang nabukasan nila. Tinig ng sakripisyo, naalala mo ang unang hakbang na ang ngiti ng ama. Pangakong pinitiwan, babalik ako at babaguhin natin ang bukas. Lilia, ilaw ng aming tahanan. Sa pagkakaisa pangarap ay tutuparin, hindi mawawala ang tibay ng puso. Kapit-bisig sa bawat pagkalak, malaki ang munti sa iyong pag-asa. Aming awit at gabay sa pagkaisa, sa pag-uwi, sa pag-asa.
Emilia Montesa sa paliparan sa dagat at sa kapidala mo ang Okay, pagkasa. so lakad pa rin tayo ng konti na lang. Konti na Sakripisyo lang. at pangarap sa pagkakaisa tayo'y mabuwagi. It's very nice. Hello. Beautiful. So, ang ganda po, di ba? Napakaganda. So, wala na rin yung tindahan dito ng friend namin na si Juliet. Nandun na siya sa Macau. Tabi-tabi po. Ito po yung outlook dito. So, diretso na lang tayo guys kahit medyo malayo. Diretso na lang natin kaysa bumalik pa tayo doon. Para marami pa rin tayong makikita sa daan. Huwag na tayong umakyat doon sa bato, sa may stairs kasi nag-iisa tayo doon. So, ito, medyo malayo lang pero okay na yan. At least marami pa rin tayong madadaanan na makikita natin dito. Sabi nga ni Ricky, nandito na raw tayo. Sulitin na raw natin. Mabuti na lang hindi umuulan. Kasi kapag umuulan, hindi tayo makakapaglakad ganito kalayo. Ganito pala to. Ang tagal ko nang nakarating dito, pero marami na rin siyang pagbabago. Tahimik talaga. Tahimik lang siya.